Si Jel ay isang simpleng dalagita na lumaki sa isang pamilyang hindi marangya, ngunit puno ng pagmamahal at pangarap. Siya ang tipo ng estudyanteng tahimik sa klase, seryoso sa pag-aaral at palaging inuuna ang bilin ng kanyang ina. Sa murang edad, natutunan na niyang unahin ang pamilya bago ang sariling luho. Hindi siya palaging bida sa barkada, ngunit siya ang konsensya ng grupo. Habang ang kanyang mga kaibigan ay abala sa mga bagong uso, siya ay nananatiling maingat. Pinipili ang landas na hindi siya ililigaw. Para sa kanya, ang bawat desisyon ay may katapat na kapalit. At ayaw niyang masayang ang tiwala ng kanyang ina at ang pangarap na makaahon sa hirap. Subalit sa kabila ng kanyang paninindigan, siya ay tao ring may damdamin at pangarap. Sa loob niya, may tinig na nagtatanong, hanggang kailan ako susunod? Kailan ko naman mararanasan ang kalayaan na tinatamasa ng iba? At dito nagsisimula ang kanyang pakikipaglaban. Isang laban sa pagitan ng pangarap para sa pamilya at tukso ng kasayahang alok ng mga kaibigan. Grabe ang boring ng klase kanina. Alas isang oras at sa totoong buhay, kailan ko ba gagamitin? Minsan napapaisip ako bakit medyo magsiselos. Mga salitang ito, ipinapakita ang pananaw ng ilang kabataan. Pagod at sawa sa tila walang katapusang leksyon na para sa kanila ay walang halaga. Ito ang larawan ng isang kabataang naghahanap ng mas mabilis at mas magaan na paraan ng pamumuhay, kung saan ang kasiyahan ang inuuna kaysa sakripisyo. Mahalaga pa rin biya kahit hindi natin makita ang gamit. Pero sa kolehiyo at trabaho, malaking tulong. Gusto kong naging dahilan kung bakit iginhawa ang pamilya ko. Ito makikita na siya ay hindi lamang para sa sarili nag-aaral, kundi para sa kanyang pamilya. Ang bawat sagot, bawat pagsusulit, bawat gabing puyat ay alay niya sa pangarap na makaalpas sa kahirapan. Ako kasi kung iniisip ng Quran, kailan pa tayo magiging masaya? Baka pa tayo. Baka pagtanda natin wala na tayong magandang alaala. Ito naman ang tinik ng kabataang mas pinapahalagahan ang kasalukuyang kalayaan at kasiyahan. Para sa kanya, ang kabataan ay oras ng pagsasaya, hindi ng paghihigpit sa sarili. Ang takot niya ay hindi ang hirap ng buhay, kundi ang lumipas ang panahon nang wala siyang masasayang alaala. Yan may party mamaya kilatan niya, my voice, drinks, cocktail, sama ka. Ang masiglang tono ay tila nag-aanyaya ng kasiyahan at kalayaan. Para sa kanya, ang pagdalo ay simpleng aliwan, isang pagkakataon na makalimot sa hirap ng eskwela at mga problema sa bahay. Ngunit sa likod ng masayang imbitasyon, naroon ang tukso at panganib na maaaring bumago sa landas ng isang tao. Si Jel, gaya ng nakasanayan, ay may agam-agam. Ang kanyang tinig ay may halong kaba at pag-aalinlangan. Sa kabila ng simpleng imbitasyon, inuuna niya ang kanyang tungkulin bilang estudyante at ang tiwala ng kanyang mga magulang. Ang baka hindi ako payagan ay nagpapakita ng kanyang respeto at takot na madismaya ang mga magulang. Tanda ng kanyang inosenteng pananaw at disiplina. Salitang iyon ay hindi lamang biro. Ito ay isang pagpupumilit na iparamdam na naiiba siya, na tila nakakahiya ang pagiging mabait at masunurin. Gitna ng maingay na pangungumbinsi, si Liam naman ay marahang nagsalita. Ang kanyang tinig ay hindi kasing lakas ng iba, ngunit may bigat. Ito ang huling tulak na kinakailangan ni Jel. Minsan,
ang pinakamahinang boses ang mas malakas tumimo sa puso. Sandali lang po. Ang pag-oo niya na sinabayan ng bahagyang ngiti ay isang senyales ng kanyang pagnanais na maranasan din ang kalayaan na ipinagmamalaki ng kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi niya alam na sa pagsang-ayon na iyon, unti-unti siyang nahulog sa sitwasyong magbabago ng kanyang buhay. Masaya ako na sumama ka. Seryoso ako sa'yo, Jel. Si Liam, puno ng tamis ang bawat salita. Nais niyang ipadama kay Jel na siya'y mahalaga. Ngunit ang seryoso na kanyang binanggit ay hindi alok ng katapatan, kundi isang pangakong madaling mabasag. Pag 3 pataas, mag-volunteer preschool. 3 plus pag 3 pataas, mag-volunteer preschool. 3 plus. Guys, buntis ako. Sa mga salitang iyon, pinili niyang magsabi ng totoo, umaasang makakahanap ng lakas mula sa mga kaibigan. Ngunit ang sumunod ay sakit na lalong nagpalungkot sa kanya. Ha? Anong plano mo ngayon? Hindi ito reaksyong puno ng malasakit, kundi higit sa lahat ay gulat at distansya. Ang tanong na, anong plano mo ngayon, ay parang tinapon sa kanya. Imbes na alalayan siya, sa likod nito, makikita ang takot ng kanyang kaibigan na madamay. Baka ayaw lang niyang maipit sa bigat ng sitwasyon. Baka mas okay kung wag ka na lang pumasok. Ang dami chika na lalabas niya. Imbes na damayan siya ng kanyang kaibigan, ay nagbigay ng solusyon na puno ng takot sa opinyon ng iba. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kulturang mas inuuna ang iwas sa tsismis kaysa sa tunay na pakikiramay. Ang mungkahi niya ay hindi para kay Jel, kundi para sa sariling kaginhawaan at imahe. Hindi niyo ba ako tutulungan? Hindi namin to problema. Good luck na lang, sis. Kawawa ka. Sa halip na yakap at pag-unawa, tinanggap niya ang pinakamalupit na salita, pagtanggi, at mga tinig na dati tawanan at saya, ngayon naging matatalim na sandata na lalong nagpalugmok sa kanyang kaluluwa, at si Liam na nahimik lamang tulad ng iba. Ma, pa, buntis ako. Pat na salita, bumagsak ang bigat ng katotohanan sa kanilang tahanan. Ang tinig ni Jel ay nanginginig. Parang bawat pantig ay hinuhugot mula sa sugatang puso. Hawak niya ang lahat ng takot at kahihiyan. Umaasa pa rin na baka sa pagkakataong ito, ang kanyang pamilya ang magiging kanlungan niya. Kasing kahihiyan yan. Agad na nagalit ang kanyang ama. Ang boses niya'y umalingaw-ngaw sa loob ng bahay, puno ng pagkadismaya at bigat ng responsibilidad. Para sa kanyang ama, hindi lang ito pagkakamali. Ito'y marka ng kahihiyan sa kanilang pangalan. Sugat sa pangarap na ipinundar niya para sa kanyang anak. Ngunit sa ilalim ng galit, naroon ang takot. Takot na baka hindi na maibalik ang kinabukasan ng kanyang anak. Ate, ganyan ka na naman. Parang ikaw yung supa laging nakahiga. Siya, inaantok ako, wala akong energy. Ayan,
solusyon sa pagiging antukin. Blanca with creamy roasted coffee and New Zealand milk. Namiss ka niya. Ako rin. Ang sagot ni Jel ay banayad, halos pabulong, ngunit punong-puno ng damdamin. Sa pagpapakita niya ng bata, ipinapaalala niyang mayroong inosenteng buhay na umaasa sa kanilang dalawa. Sa kabila ng sakit at hirap na pinagdaanan niya mag-isa, umaasa pa rin siyang makasama si Liam. Sa simpleng pagsasabi ng ako rin, naroon ang kirot, pangungulila, at natitirang pagmamahal. Man ako, perpekto pero gusto kong bumawi kahit sa maliit na paraan. Ang tinig ni Liam ay puno ng kababaang loob. Wala siyang pangakong enggrande, wala ring kasiguraduhan, ngunit malinaw ang kanyang layunin, ang bumawi. Ang pagkilala niya na hindi ako perpekto ay patunay ng kanyang pagpapago, na handa siyang harapin ang pagkakamali at magsimulang muli. Hindi para sa kanya lamang, kundi para kay Jel at sa kanilang anak. Dito sa kwento, makikita ang mahahalagang aral na dapat maging gabay ng kabataan. Ipinapakita na ang bawat desisyon, gaano man kaliit, ay may kaakibat na kapalit. Isang simpleng oo sa tukso ang naging simula ng pagpapagong hindi niya inaasahan. Dito rin lumalabas na hindi lahat ng saya ay totoo at pangmatagalan, sapagkat ang kalayaan na walang ingat ay madalas humahantong sa pagsisisi. Kabila ng lahat, napatunayan na ang pamilya ang tunay na sandigan. Anumang pagkakamali ay kayang patawarin at mahalin ng magulang. Gayun din, mahalagang maging maingat sa pagpili ng mga kaibigan, dahil may ilan na aakit sa paninandas at may ilan na tahimik ngunit tapat nakakampi. Higit pa rito, natutunan na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang tumanggi at pumili ng tama, sapagkat ang pag-ibig na walang pananagutan ay nagdudulot ng pasanin hindi lamang sa sarili kundi pati sa magiging anak. Sa huli, ipinapakita rin na kahit sa gitna ng pagkakamali at hirap, laging may pag-asa at pagkakataong pumangon at magsimulang muli.